Nakatayo ka sa isang silid na puno ng anino. Ang bawat isa ay may bigat, may anyo. Maliban sa iyo, ang iyong boses. Isang bulong na nalulunod sa ugong ng katahimikan. Sinubukan mong magsalita. Walang nakarinig. Inabot mo ang iyong kamay. Nag-aalok ng tulong, ng kabaitan, ng lahat ng mayroon ka. Pero ang kanilang mga kamay, dumadaan lang sa iyo. Pamilyar ba ito? Ang pakiramdam na ikaw ay isang multo sa sarili mong buhay. Isang multo na binuo mula sa walang katapusang pagbibigay. Lagi kang nariyan, ang maaasahan, ang laging umuunawa, ang hindi kailanman nagagalit. Binigyan mo sila ng kapangyarihang saktan ka sa pag-aakalang ang kabaitan mo ang magiging kalasag mo. Ngunit ito ang naging imbitasyon nila. Iniwasan mo ang anumang alitan. Tinakbuhan mo ang komprontasyon. Ginawa mo ang lahat para mapanatili ang kapayapaan, kahit na ang kapalit ay ang sarili mong piraso. At ngayon, nagtataka ka kung bakit walang respeto. Bakit ang iyong mga hangganan ay isang biro lamang? Bakit ang iyong hindi ay naririnig bilang subukan mo pa? Ito ang brutal na katotohanan. Ang tableta na napakahirap lunukin. Hindi ka nila nire-respeto dahil hindi ka nila kinakatakutan. Teka, bago ka mag-isip ng karahasan o pananakot, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang takot na tinutukoy ko ay hindi tungkol sa pisikal na pinsala. Ito ay mas malalim, mas primal. Ito ang takot sa konsekwensya. Ang takot na kapag sinuway ka nila, may mangyayari. Ang takot na kapag binaliwala ka nila, may mawawala sa kanila. Ano ang mawawala? Ang iyong oras, ang iyong enerhiya, ang iyong kabaitan, ang iyong presensya sa buhay nila. Hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Ang mga tao, tulad ng mga hayop, ay natututo sa pamamagitan ng cause and effect. Kapag ang bawat paglabag sa iyong hangganan ay walang kapalit, anong aral ang kanilang natututunan? Natututunan nila na ang iyong hangganan ay isang palamuti lamang, isang suhestiyon, isang bagay na maaaring balewalain. Sa kabilang banda, ang isang tao na may matatag na hangganan ay nagpapadala ng ibang mensahe. Ang kanilang mensahe, hanggang dito ka lang. Kapag lumampas ka, may kapalit. Hindi kailangang sumigaw. Hindi kailangang magalit. Ang kailangan lang ay ang paninindigan sa kahihinatnan. Isipin mo si Ana, isang graphic designer na laging yes man sa opisina. Biyernes, 5 p.m. Handa na siyang umuwi nang biglang lumapit ang kanyang boss. Ana, kailangan ko ito sa Lunes ng umaga. Isang panibagong proyekto, isang bundok ng trabaho. Ang dating Ana ay ngingiti, kahit pagod. Sige po, walang problema. Isasakripisyo niya ang kanyang weekend, ang kanyang pahinga. Para saan? Para sa isang salamat na madaling makalimutan. Ngunit ngayon, may nagbago. May naintindihan siya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang boss. Naintindihan ko po ang urgency, sabi niya, sa isang boses na kalmado pero matatag. Pero tapos na ang oras ko ng trabaho, ibibigay ko po ang buong atensyon ko diyan sa Lunes. Walang galit, walang drama, isang simpleng pahayag ng katotohanan, isang hangganan. Ang boss, natigilan. Hindi niya ito inaasahan. Sanay siya sa yes ni Ana.
Sa isang iglap, nagbago ang tingin niya kay Anna. Hindi na siya isang kasangkapan. Isa na siyang tao. Isang tao na may sariling buhay, may sariling oras, at may karapatang protek. Anong nangyari? Tinuruan ni Anna ang kanyang boss ng isang bagong patakaran. Ang paglabag ay may kahihinatnan. Ang pagkawala ng kanyang serbisyo hanggang sa susunod na araw ng trabaho. Hindi siya kinatakutan ng boss niya sa paraang marahas. Ngunit nagsimula siyang matakot na mawala ang isang mahusay na empleyado sa pamamagitan ng pang-aabuso. At sa takot na iyon, isinilang ang paggalang. Ito ang pagbabago na kailangan mong yakapin. Ang pagbabagong anyo mula sa isang multo patungo sa isang puwersa. Paano mo ito sisimulan? Sa maliliit na bagay. Ang pagsabi ng hindi sa isang imbitasyon na ayaw mong puntahan nang walang mahabang paliwanag. Ang hindi pagsagot sa tawag o text sa labas ng oras ng trabaho. Ang paghingi ng bayad para sa iyong serbisyo sa halip na gawin itong libre bilang pabor. Ang pag-alis sa isang usapan na hindi maganda para sa iyo. Sa bawat pagkakataon, nagtuturo ka. Itinuturo mo sa kanila kung paano ka dapat tratuhin. Magiging hindi komportable ito sa simula. Sila'y magrereklamo. Tatawagin ka nilang makasarili. Ito ang extinction burst, ang huling desperadong pagsubok ng isang sistema na nasanay sa iyong pagpapasakop. Manatili kang matatag dahil sa kabilang banda ng apoy na iyon ay isang bagong uri ng relasyon. Isang relasyon na nakabatay sa tunay na paggalang, hindi sa obligasyon. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang pagiging basahan. Ang tunay na kabaitan ay may gulugod. Ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka kapaki-pakinabang sa iba. Ang iyong halaga ay likas at hindi dapat ipagpaumanhin. Kapag naintindihan mo yan, magsisimula kang magtayo ng mga pader. Hindi para ilayo ang mga tao, kundi para ipakita sa kanila kung nasaan ang pinto. Hindi ka na isang multo. Hindi ka na isang bulong. Ikaw ang bantay ng iyong sariling kaharian. At ang mga patakaran mo ang batas.